Tawagin na natin ang ating talaga itong kung big shoes talaga pag-uusapan. Kayang-kaya. Ang sapatos nito, size 13 and a half. Kasama po natin ang entertainment producer. And you know what they say about guys with big shoes? They have big socks. Si Von Belenario. Tito Von, anong balita? Hi Lord, hi Denise. Nako no, happy Thursday sa inyo. At syempre happy Thursday rin sa ating mga kapatid na nanonood ngayon ng Afternoon Delight. At syempre no, sasabayan ko yung init ng panahon dahil ikikwento ko na sa inyo yung mga maiinit na showbiz balita sa araw na ito. Unang-una na nga riyan no, Lord and Denise, ito ngang pasabog ni na Tito Sen at nila Joey De Leon sa episode ng Itbulaga kahapon no, kung saan pinabulaanan nila yung mga kumakalat na issue, balita at kwento na magsasara na umano ang Itbulaga dahil nalulugi na raw sila at ang programa. Naku no, talagang malakas yung loob nito ni Tito Sen at sinabi niya no, na maglalabas sila ng kopya ng income tax return ng TVJ at ng Itbulaga para patunayan no, na okay sila, okay yung kanilang financial capacity at tuloy-tuloy ang pagpapasaya ng mga legit double cards. At syempre ito namang si Joey De Leon ay bumanat no, nasasaktan o parang hindi daw niya matanggap kung bakit nagkakasiraan, diba? Bastusan na raw ang nangyayari dahil naglalabasan na ng mga kung ano-anong fake news laban sa Itbulaga. At sana nga raw no, mag-enjoy lang. At may hamon pa itong si Joey De Leon no, na luluhod daw siya kung makakatagal ng 15 years yung mga yung mga bumabanat sa kanila dahil ipinagmalaki nga no at ibinibida ng mga legit double cards ng TVJ na isa ang Itbulaga, pasok ang Itbulaga sa top 5 na longest running programs sa buong mundo. So dapat parang magkaisa na lang daw, maging masaya para sa Pilipinas. Kaya yan yung mga aabangan natin ngayon, Lord and Denise, no? Yung pagpapalabas ng kopya ng income tax return ng Itbulaga. Parang mangyayari yan anytime within the day dahil sabi ni Tito Sen, maglalabas sila ng kopya ngayon. At syempre, konting context lang. Nagsimula itong mga itong mga akusasyon, itong mga fake news, itong mga issue na ito a few days or a few weeks ago nung nagsimula na ngang umere yung katapat nilang programa no sa isang network. So grabe yung mga destabilization plot na nangyayari ngayon sa social media, kung ano-anong mga paninira ang nakalabas ngayon sa social media patungkol nga dito sa Itbulaga. Kaya nasabi rin dito ni Joey De Leon na sana happy lang no, enjoy lang natin itong nangyayari ngayon sa noontime slot ng Philippine TV dahil sa bandang huli win-win ito para sa sa mga legit double cards at sa lahat ng mga manonood na Filipino audience. Lord and Denise? Talagang sino raw kaya posible ba yung competitors ang hindi naman siguro ang nagpapalabas nitong mga keso lugi raw, yung mga chismis na ganyan, Tito Von? Hindi ba masabi ko competitors, pero one thing's for sure, ang dami kasi talagang trolls, Lord and Denise, sa social media, no? Mga iba't ibang alt account, ni ganito, ni ganyan, alt ganyan, alt ganito, na nagpapakalat ng mga ganitong mga ganitong kwento. Yung iba nga effort pa, Lord and Denise, no? May mga art card pa sila na nagsasabing ito yung lugi, ito yung pagkalugi na nangyayari ngayon sa Itbulaga. Ito lang yung mga ad placements na nakukuha ng Itbulaga versus the other program, etc. At dahil nga dyan, magsasara na di umano itong Itbulaga. So iba't ibang gimmick yung ginagawa ng mga ng mga distractors, kung may tatawag dito ng TVJ no, against them, na talaga namang kung ikaw yung normal na netizen at madali kang maniwala sa mga ganitong art card, talagang maluloka ka no. Kaya naman ito hinamon na talaga nila nila Joey De Leon at Tito Soto na talagang hindi totoo at okay ang estado ng Itbulaga at ng TVJ Productions dito sa TV5. Tito Von, marami namang ads, di ba? Minsan kasi doon mo masusukat yung health ng isang programa kapag
marami ads. Oo. Correct. Tama ka dyan, Lloyd and Denise. And dagdag din natin, Lloyd and Denise, no, hindi lang yung advertisements yung bumubuhay sa isang programa or particularly dito sa Itbulaga, no, kailangan din natin tignan yung product placement na inilalagay ng iba't ibang brands at produkto sa bawat segment ng Itbulaga. Kabilang na dyan yung Gimme 5. Ang daming lumalabas na product placement sa ilalim. Kung napapansin niyo doon sa lower thirds o sa ilalim ng ng screen, may mga lumalabas na logo. That's part of product placement. Bukod pa dyan yung yung Sugod Barangay, 'di ba? Yung mga pinamimigay nilang pa-premyo, may mga binabanggit na brands o produkto o 10,000 mula kay ganito. 10,000 mula sa ganito. So, hindi lang sa mismong advertisements, kada commercial gaps, yung dapat tignan din ng audience at ng netizens. No? Kabilang na nga dyan dapat yung mga product placement din sa isang programa, katulad na dito sa Itbulaga, na talaga namang ang dami-daming product placement sa kanila. No? Bukod pa dun sa mga ini-endorso ng mga hosts nila, may product placement din mula sa iba't ibang brands at kumpanya sa iba't ibang segments nila. Correct. Sponsor ng segments. Parang ito, pwedeng sabihin nila may product placements na nakikita sila ngayon, pero abonado po dito yung producer namin na si January Enero Acosta. O, kita mo kaya nakaside yung Hindi naman halata, Von, di ba? Kakulay Wala lang. namang magsasabi kung kaninong yan. Ganyan na lang. Kung kaninong convenience store yan. Hindi masyadong obvious. Sabihin nila, ano ba yung op? Hindi mo mahalata. Parang Christmas nga eh. Ano namang produkto yung op? Wala namang may ano. Wala lang. Ikaw ba, Von, meron ka bang pa-placement sa pag anytime nag-a-appear ka? Naku, how I wish may mag-product placement sa atin, di ba? Para bumongga tayo, di ba? Von, balitaan mo na lang kami kay Madam Janela. Anong Correct. Ito update? na nga, pinalabas na dito sa Pilipinas itong pelikula ni Janela Salvador, kasama niya ang Thai superstar at may tuturing na ng Asian superstar na si Win Metawin, no? Ito nga yung Under Parallel Sky sa direksyon ni si Grid Bernardo. Talaga namang nandun tayo sa premiere night nito nung nakaraang araw sa isang mall dyan sa Mandaluyong, and talagang dinumog itong premiere night nila. Talagang hiyawan ng mga fans nila Janela at nitong ni Win Metawin, no? Ang kwento nito ay pagtatagpo ng isang Thai at nito ni Janela, no, na isang hotel receptionist sa Hong Kong, at doon uusbong ang kanilang kwento ng pag-ibig. So this story is about cross-cultural, cross-country story na talagang aabangan ng fans. And yun nga, no, ayon sa mga netizens at mga nakapanood na nitong Under Parallel Skies, talaga namang they've been getting good reviews mula na rin sa audience dahil maganda yung pagganap nito ni Janela at syempre itong pagganap din ni Win Metawin dito sa pelikulang ito. Itong si Win Metawin, guys, sikat na Thai actor ito, no? At sinabi nga sa atin, nakasamahan natin si MJ nung nag-Asian premiere sila sa Hong Kong. Grabe yung tili na at hiyawan ng fans nung lumabas ng itong si Win Metawin sa Asian premiere. So sana dito rin sa Philippine premiere, wini-wish ng producer ng pelikulang ito na magkaroon din ng box office success itong ang Under Parallel Skies para tuloy-tuloy din ang sigla ng movie industry at ito nga pagpuproduce ng mga pelikula kasama yung mga Filipino actors with other Asian stars din. Lloyd and Denise. Von, alam mo, Denise, ang director niyan ay director din nung Kita-Kita na malaki yung iniwang marka at tumabo rin yun, no? Pero mas may cultural mark yun kasi yun ang talagang naging icon. Aba, si Emboy, naging heartthrob. At si Si Alessandra. Alessandra De Rossi. Okay, so Von, napanood mo ba? Hindi ko tinapos, Lloyd and Denise. Bakit? Dahil Hindi ka nagandahan? Kasi medyo late na nag-start yung premiere dahil ang daming ang tao, no? Pero half ng mga napanood ko is talagang, I must say, it's a must-watch. Puro Hong Kong ang setting. Sa Hong Kong ang setting nito, Lloyd and Denise, talagang nakakwentuhan natin si Direk Sigrid, no? Bago nung premiere night. Sinabi talaga niya na
sobrang paghanga niya kay Janela at kay Win dahil kahit sikat na mga artista sila, lalo na si Win, grabe yung professionalism at naikwento nga niya na naitago nila mula sa dinami-raming fans nila Janela at Win Metawin sa Hong Kong habang nag-shoot sila. So ito yung kapuri-puri niya talaga sa produksyon ng ng pelikulang ito na isa sa mga dapat abangan dito nga sa Under Parallels Skies. Si Sigrid Von, yung mga sinushoot na pelikula, Japan, yung walang kapares, kaparis sa Paris. Paris, yeah. Sana all. Correct. Pero sabi nga din may direct si magpaparis ba Lloyd, dito? may aabangan pa kayo. Hindi pa niya pwedeng ikwento pero may pasabog pa siyang proyekto this year. Aba, abangan natin kung Oo. saan. Sabi mo, sama tayo, Von. Von, may tanong ako, ba't na-cancel yung concert ni Janela? May narinig ako nun sila kay Nanay Christy, pero ikaw na magsabi kung ano yun, dahilan ng cancellation ng concert. Naglabas sila ng statement, Lloyd and Denise, tungkol sa pagka-cancel nitong concert ni Janela due to personal reasons at ang dami rin talagang naging proyekto at promotion ni Janela nitong mga nagdaang araw. At syempre, ito rin si Janela, isa rin sa mga talagang pinukpok ng bonggang-bongga sa social media nitong mga nakalaang araw. Dahil doon sa guesting nga niya sa isang noontime show na bash siya doon dahil sa pasample pero hindi siya nagbigay ng pasample. Kaya ang dami-dami ring kwento at issue na dinidikit dito kay Janela. Pero one thing is for sure, kapag okay na si Janela, naayos na yung schedule, mukhang magkakaroon o ibabalik naman talaga itong 10th year anniversary concert ni Janela. Sige, Lloyd and Denise. abangan na lang natin kung kailan yung next na schedule. But again, maraming salamat sa iyo sa ating entertainment producer na si Von Belinario. Thank you guys.